Hey fur moms and fur dads! Alam nyo ba na ang rabies ay patuloy na banta sa ating mga fur babies at kahit sa ating mga fur parents na rin? But don't worry because prevention is simple and super important. Here's how. Una sa lahat, ano nga ba ang rabies? Ang rabies ay isang sakit na maaaring makukuha sa pamamagitan ng kagat, kalmot o kaya naman ay ng pagpasok ng laway ng hayop na may rabies sa bukas na sugat, sa mga mata o sa loob ng bibig ng tao. Ang rabies ay dulot ng isang virus na karaniwang dala ng mga household pets tulad na lamang ng mga aso at pusa. Unang naapektuhan ng sakit na ito ang utak at nagdudulot ng iba't ibang malubhang sintomas na pag hindi naagapan ay tiyak na nakakamatay. Karaniwang sintomas ng rabies ay ang lagnat at pananakit ng ulo, pagkapagod at pamamahid sa bahaging nakagat ng hayop. May dalawang klase ng sintomas ng rabies. Una ay ang sintomas ng furious rabies tulad ng pagkalito, deliryo at pagkatakot sa tubig o hydrophobia at sa hangin o aerophobia. Habang ang paralytic rabies naman ay pagpapakita ng pamumulikad at pagkalumpo sa bahagi ng kagat. Sakali mang nakagat ng hayop na hinihinalang may rabies at nakararanas ng mga nabanggit na sintomas, importante na agad nang magpakonsulta sa doktor bago pa magpatuloy ang sakit sa stage na may hirap na itong gamutin. Ano nga ba ang stage na ito? Ang unang stage ay tinatawag na incubation stage kung saan wala pang makikitang sintomas ngunit unti-unting lumalapit ang virus sa utak. Ito ay tumatagal ng 30 hanggang 90 days pero pwede rin ito magtagal ng 5 araw hanggang 2 taon. Maaring mas maikli ang stage na ito sa mga bata o sa mga taong nakagat malapit sa ulo. At bago pa umabot sa susunod na stage ay mabuting pumunta na sa pinakamalapit na Animal Bite Center dahil mas mahirap nang gamutin ang rabies kapag nagpapakita na ang mga sumusunod na sintomas. Ang pangalawang stage ay tinatawag naman na prodrome stage na nagtatagal ng 2 hanggang 10 araw at dito unang nagpapakita ang mga sintomas tulad ng lagnat, pagod, masakit na lalamunan, ubo, pagsusuka at pagtatae. Ang pangatlong stage ay ang acute neurologic stage na nagtatagal ng 2 hanggang 7 araw at mas malala naman ang sintomas dito. Tulad ng bigla ang pagkakaroon ng takot sa tubig, paglalaway, mabilis na paghinga at pagkalumpo. Alam nyo ba na maliban sa ating mga fur babies ay tayo rin ay maaaring magpabakuna laban sa rabies? Ngunit saan nga ba pwedeng pumunta upang maiwasan ang pagkakahawa o kaya naman ay maagapan ang mga sintomas ng rabies? Ayon sa Anti-Rabies Act of 2007, itinakda ang National Rabies Prevention and Control Program kung saan kasama na ang pagbibigay ng naaayong prophylaxis para sa mga taong maaaring makakuha ng rabies. Ang pre-exposure prophylaxis ay para sa mga taong at risk na mahawaan ng rabies tulad na lamang ng mga veterinaryo, mga animal handlers o mga nagtatravel papunta sa mga lugar kung saan laganap ang rabies. Sa ganitoong kaso, may 2 doses ng rabies vaccine ang binibigay at ito ay nagbibigay ng proteksyon bago pa man magkaroon ng posibleng exposure. Maaari itong makukuha sa mga DOH facilities at local health units. Kung ikaw naman ay nakagat, nakalmot o nadilaan ng isang hayop na maaaring may rabies, post-exposure prophylaxis ang kailangan. Ang unang hakbang ay ang wastong paglilinis ng sugat gamit ang sabon at tubig. Kung may povidone iodine solution, gamitin ito bilang karagdagang panlinis. Para naman sa mga dating nabakunahan laban sa rabies, 2 doses ng rabies vaccine lang ang kailangan. Ngunit para sa mga hindi pa nababakunahan, kailangan magbigay ng Human Rabies Immune Globulin or HRIG upang agad na makapagbigay ng proteksyon. Kasabay nito, 4 na doses ng rabies vaccine ang ibinibigay, ngunit para sa mga mahihina ang immune system, maaaring magdagdag ng isa pang dose. Maaaring makuha ang post-exposure prophylaxis mula sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM, Animal Bite Treatment Centers o sa local hospitals and health centers. Sa tamang kaalaman at tamang aksyon, maiiwasan ang panganib ng rabies. Palaging tandaan, Linisin ang sugat, magpatingin sa doktor at magpapakuna kung kinakailangan.